Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo sa mga matindihang pag-aaral ng mga laban at especially dito sa katatapos lang na 13th edition kamatyas natin sa Isabela ginanap at sa mga laro ng ating National Master Kamatyas co-founder, tournament sponsor David Almirol Jr. Nagustuhan ko po talaga yung performance niya dito, especially sa mga hataw niyang malamikail tal na diskarte. Naalala niyo po yung sinabi ni Tal sa kanyang quotation? There are two types of sacrifices, correct ones and mine. Dito makikita natin at mararamdaman yung quotation ni Tal. Okay, at sa end part po, papakita ko sa inyo yung kanyang scorecard, sino-sino ba yung mga nakalaban niya, at kung ano ba ang kanyang score. Okay, pag-aralan natin. Game number 1, ang ginawa dito ni NM David, nag-E4, nag-C5 ang black, at nag-Knight C3. Naku, parang ang inyong lingkod na si Coach Nabo, pero sa kanya, nag-H3. Ang idea, bago mag-Knight F3, para pigilan yung Bishop G4 na paparating na pin. Nag-Bishop G7, Knight F3, Knight C6, nag-D3. Ayan. Kasi yung akin po madalas ang ginagawa ko, pinapakawalan ko yung bishop di ba? Bishop C4 para may pressure sa F7. Pero itong D3, tingnan nyo po, maganda. Nag-E6 para i-G4. Yung bishop sa F1 i-develop mamaya sa fianchetto position. At itong G4 ang tinatawag nating David's opening. Dito kasi sa akin, nag-G3 lang ako Simple lang di ba? Pero sa David's opening na talagang paborito ni NM David, nag-G4 siya. O tingnan natin. Nag-Knight D4, hinamon kagad ang Knight, Bishop G2, capture, capture, Queen H4 check. Yun nga lang ang medyo mapapansin nating kaunting risky sa David's opening kasi ayan nabutasan yung H4 square 'Di ba? Kung nasa G3 walang check. Pero may baon-baon pala ditong preparasyon si NM David. King E2, talaga palang ini-invite yung check na yan. Knight E7, Bishop E3, Knight C6, Knight B5. Para mapigilan ang lundag ng Knight sa D4 at the same time ay may mga kalikot pang atake na nakaka-pressure. Ang ginawa, nag Queen E7. Ayan, para madepensa ng D6, makover ang C7 square, nag C3 and nag A6. Okay? Ito pong C3 para proteksyon sa D4 at nag A6 para paalisin na yung knight, umatras, syempre. Bishop D7 develop, Rook A F1. Nag-aabang siya dito na mag-castling ang black para bobombahin ng F5. Yan ang diskarte. Nag B5 para naman mapilay ang knight at hindi makapasok sa eksena. Kasi kapag naka-knight C4 yan, maraming magagawa yan Kaya yung B5 ay nakakapagpapilay sa paa ng knight. Nag-knight C2, syempre, kailangan maghanap po ng panibagong ruta. Principle of worst piece. Worst kasi yung knight sa A3 na Nag-rook C8, ayaw din talaga mag-castling ng black nakikiramdam. Nag-F5, ayun na. Bumira na po ng atake. Kumapture, G takes F5, nag-F6 dahil sa pagka-pressure nga po na paparating na F6. Ayan, dodobolin kasi napa-F6 ang black. Pero sa tira ng computer ay Knight E5 lang daw. Okay? Tapos magku-Queen G3 and castling lamang. Okay, yan ang gusto ng computer para hindi naka F6 na barado kasi yung bishop mangyari after F6 o di ba na bad bishop yung sa G7. At kumapture na sa G6. Bakit kumapture? Ito po plano. Queen G3 para kalikutin ng pressure attack dyan sa G6. At nag King F7, dinipensahan, Bishop G5. Ito na. Parang si Tal, di ba? Bishop G5. Kung tutusin, parang wala pa namang threat. Bakit nilagay sa G5? O, tingnan natin. Nag-Knight E5 and Knight E3. Ayan na po ang paramdam ng tirang Bishop G5. May follow-up ng paparating na strong Knight D5 para atakihin ang Reyna at pabagsakin ang pawn sa F6. May diretso pang nakakatakot na atake sa King. Ang ginawa dito, nag-Bishop E6. Siyempre, nakaabang din yan. Kung lulundag ang Knight, tatagpasin. Nag-B3. Ano ang purpose ng B3? Nilagyan ng computer engine ng bad move. Pero Tal correct one and my correct one
Pero tal ha, correct ones and mine, ang B3, ang purpose niyan is magdi D4 para walang pasok ng knight C4. Yun po yung purpose ng B3. Yun nga lang sa computer engine, syempre talagang pag correct ones ang pag-uusapan, bad move talaga yan. Ang tamang tira daw dito ng puti ay H4. Ayun, H4. Okay. Para magbi-bishop H3, i-eliminate ang bishop. Pag nawala yan, makakalundag na ang knight sa D5. Ayun. Okay? Pero dito tayo sa Mikhail Tal na balagbag na tira. Ayan. Nag-B3 at nag-Queen D8, D4. Ayan na nga po. Takes. Knight C6, threat pa yung pawn sa D4, nag-D5. Sugod. Knight D4, checking D3, Queen A5. Nako. Salbahiski ang threat. Bakit Salbahiski? Mamatyasin. May threat na matya sa C3 at kumapture muna sa E6 with check. Yun lang. May tempo eh. Knight takes E6 and Knight D5. Perfect defense. So ito lang naman ang critical dyan, yung C3 square eh. Pero yung Knight D5 po, again, ay binad mo ba ng computer engine? Dapat daw ang tira ay Bishop takes F6 na? Ano? Bakit? Halimbawa, pag kinapture yan, Rook takes F6. Naku, sarap naman. Chalap-chalap naman yung mga ganitong makita. Nakakagana, no? Rook F1 check. Saan natin itatakbo ng medyo malayo sa delikado? Lagyan natin sa G7 kasi pag E7, tipong may Knight D5 check tapos mga Rook F7 check pa eh, no? Pero ang gagawin dito is Knight F5 check. Hindi rin pala makakawala na. Pag nagpunta dito King H7, may Queen H4 check. At kapag nag King G8, naku, mamamatsyas, may ganun. King G7, at may Queen F6. Ayun. May matchas po. Sabay Queen takes G6. Ang ganda pala nun, ano? Bishop F6 lang, pero balik tayo sa after knight takes E6, knight D5 ang ginawa dito para proteksyon sa paparating na check sa C3, nag queen takes A2. Pero hindi pa rin po biro ha, nakakatakot pa rin yung king kasi yung king exposed. May mga check na paparating, may capture dyan, etc. Kailangan eksakto rin po, very timing ang gagawin ng puti. Nag bishop takes F6, ang ganda po ng tira na yan. Dahil yung tore, ayun oh. Nag Queen C2 check, King E3, Queen takes B3. Oh, dito, kitang-kita sa evaluation bar, lamang na lamang ang black. Yun nga lang po, syempre, may factor din ng nerve eh, 'di ba? Parang Tal nga eh, si Tal ang inaatake yung nerve ng tao eh. King E8. At nag Queen takes G6 check, King D7, yun lang, biglang bumaliktad ang evaluation bar mga kamatyas. Dapat daw po ang tira ay King D8. Yan lang pala dapat ang tira. Lamang ang black. Pero syempre, naku naman, ang hirap naman makita yan. Kasi unang-una may nerve tayo. Yung knight sa E6, bitin. Mahirap din sa mata yan. Makita. Kaya syempre tendency, natural human nerve, mapapaking D7. Ang dahilan, suportado yung knight, hindi makukuha. 'Di ba? Yun nga lang, naging mitya po 'yan para makapasok naman ng tore with check. King C6 and rook takes bishop. Nawala na yung panghataw sana sa bishop. At kinapture, ayun na, bad move na. Knight B4 check, good move. King B7 and nag queen takes knight, check, rook C7 at ito pa ang isang matulis na huling bitaw, E5 check, tusok-tusok po at nag-resign na dito ang black. Ang ganda, no? Nung pinapanood ko to, nung sa live doon, pinapanood ko, nag-i-enjoy talaga ako. Kasi may element ng magulo, tapos hindi mo malaman kung saan lalanding ang resulta ng position. Very complex sa madaling sabi. Kaya ang gandang panoorin yung mga ganitong nakaka-excite na game talaga. Okay, so lipat tayo ngayon sa game number 2 na i-analyze natin. Black naman dito sa NM David, nag-E4 ang white, nag-E6, French defense, knight F3, D5, pero kinapture ang D5 at iniuwi
sa tinatawag nating French exchange variation. Knight F3, Bishop G5, castle, develop, knight C6, C3, syempre extra protection sa D4 at the same time para mapigilan yung lundag ng knight sa B4 na makakaistorbo sa bishop. Nag-bishop G4, nagpin din, knight BD2 develop, nag-king H8. Ito ang parang ang kunat, no? Pero may ibig sabihin po yung king H8 na yan. Tingnan nyo, ha. Nag-H3, bishop E6, rook E1, knight E7. Dito, pag knight E7, interesting. Ini-invite dito ang white na capturein yung knight sa F6. Madodouble pawn nga naman. Madadamage nga naman. Pero nag-knight E5 dito. Pero talagang ini-invite talaga yung bishop takes knight eh. Ang idea po kasi niyan, doon papatak. Lalabas yung idea na ginawang king H8 para pag nag-G takes F6, yung rook ilalagay sa G8 para maka-atake sa king side. Natural ang approach talaga, no? Natural ang approach dito ni NM David na maka-atake sa king side eh. 'Di ba? Ang galing ng kanyang creativity sa usapang pag-atake. Nag-knight E5 at nag-H6. Sige na, capturein mo na knight ko. Kahit bad mo bang H6. Ayaw ng computer ang tira na yan. Dapat daw ay knight F G8. Atras lang. Naku po, para namang nadali ni Karpov, ni Petrosian, ni Smyslov, 'di ba? Si Steinitz, ayun si Steinitz po, yung classical player na noong araw pa na mahilig umatras ng pyesa tapos unti-unting susugod. Style ni Steinitz yun eh. Yan oh. Yan ang good move na gusto ng computer. Pero balik po tayo sa H6 rock and roll style. Balik tayo H6. Kinapture ang knight, takes, and nag-queen H5. Ang lakas po ng nakalaro dito ni NM David. Marunong oh. Tiniret ang pawn sa H6 at dito napilitang mag-king G7. Kasi kung kakapturin ang knight, naku po, tapos tayo dyan. Tapos tayo dyan. May queen H7, mamamatchas dito ang black king. Okay? O, balik tayo. Kaya napuwersang mag-king G7 at nag-rook E3. Another brilliant move by white. Mamaya malalaman nyo po kung sino yung mga nakalaro niya. Rook E3, diretso sa G3. Wow! Parang white ang nagmalamikail tal dito. Lakas ng atake. Nakakatakot na sa black. Pero nag-rook H8. Para depensado ang H6. Pag chumek, may takbo doon sa F8. Extra square. Good ang rook H8 na yan. Good defense. Rook G3 checking F8 at nag-knight G4. Yun lang mga kamatsas. Yun lang. Dito kasi ang tamang tira ay F4. Yun nga lang mga kamatsas, malalim yung F4. Susuportahan lang ang knight. Na kapag kinapture yan, F takes E5. Kulong pa rin naman ang dark square bishop. Followed by rook F1. Ayun para may mga atake sa king side. Yan ang kinakailangan ng puti dito. Kung magagawa ng puti. Kung kaya ng nerve yung mga ganyang diskarte mga kamatsas. Okay, balik tayo. Nasa nerve din kasi. So, ang ginawa, nag-knight G4 na bad move at ayun po, napitasan ng torre sa G3. Takes, ayun na, linis na. Linisin na ang kalat, sabi nga. Kasi kailangan i-simplify na para wala na masyadong panggulo pa. Chumek uli, knight G6, nag-H4, hoping na maka-H5 para makuha yung knight. Pero syempre, nag-H5, inunahan, queen F3 at nag-rook E8, control the E-file na. King F1 at nag-rook E7 para magbabattery na. Biglang umislog-islog si NM David dito. Tawag natin dyan, matapos ang pangyayari na magugulo, nagpakabait na. Mabait naman. Pero pagka equal, yun lang. Talagang bubulabugin ka. Nag-knight B3 at pumatong na po battery. Queen F2, nag-rook E3 pasok, kinapture na ang knight capture and nag-knight D2. And the queen A6 check, king G1, queen D3. Okay, wala bang diretsong rook E2? Pag dumiretso dito, magku-queen F4. Depensado pa rin, okay? So, nag-queen D3 pasok muna, knight F3 and rook E2
atras, queen e3, checking h2, rook f2. Ayan, para ligaligin muna. Queen d1 and nag-rook takes b2. Pitas-pitas. At nag-king h3, queen f2, threatening, queen takes g2, matchas, na obligang dumipensa at pumatong pa ng isang tore. Nag-rook g1, obligadong depensahan, and nag-g5, another strong, devastating move na talagang gustong buksan ng buksan at para maatake ang white king. Nag-queen h2 at dito po huling bitaw na tira, queen takes knight, resign po ang puti. Okay? Bakit nag-resign? Kasi pag kinapture yan, makukuha yung queen sa h2, matchas pa. Grabe, ang ganda, no? Grabe, ang laki ng potential ni NM David sa style niya. Gusto ko yung style niya talaga ng ganyan. Malam Mikhail Tal. Hindi pa siya talaga focus na nagte-training niya na. Natural talent niya lang po yan. Natural ano lang niya, creativity niya lang sa discarding niya. Ang galing, no? So, hinahangaan ko po yung mga ganitong estilo kasi mahirap naman talaga magawa yan. Ako, nahihirapan ako sa ganyang style kasi may usapang nerve eh. Kung minsan nakakakaba para pasukin yung mga ganyang diskarte. Okay, lipat tayo sa game number 3. White dito sa NM David nag-E4, C6 ang kalaro niya, Karukan defense, nag-D5, kumapture, capture, Bishop D3, Knight C6, Knight F3, Bishop G4, and nag-Bishop E3. Okay, develop lang, castling, E6, nag-King H1, ayan na naman po si King H1, nakita na naman natin. Kanina, nung black siya, nag-King H8. Ngayon, King H1 naman. O, tignan natin. Bishop D6, nag-A3 para walang lundag ng Knight B4. At nag-Rook C8, Knight C3, A6, B4. Matinding discarding B4 yan ah. Ano plano? Nalugaw isip ko dyan ah. B5. Teka muna, hindi ba pwedeng Knight takes B4? Wala bang ganun? Knight takes B4 na tipong butin ang Knight sa C3? Kakapturin lang. O pwede rin naman pala. Pwede rin. Pero syempre, hindi guaranteed na okay ang black. Syempre, may gagawin ding pambulabog dito ang puti. Okay, at sanay naman si NM David na magbigay ng mga pawns eh. Yun nga gusto niya, magulo eh. So balik tayo sa B5 na ginawa ng black and the Knight E2. Bishop takes Knight. Ayan na nga. Nakaka-attract eh. Kung ako black, kakapturing ko rin eh. Parang na-attract akong tipong damage yung king side. Tapos nag-Bishop B8. Ang plano dito ay magku-Queen D6. Lalagyan ng ulo at may buntot. Nako, delikading. May threatening matchas. Nag-Rook G1, atake sa G7, nag-Knight E7 dito. Yun, no? Para ang plano, pag kinapture, kukulungin. Pero mukhang hindi nasindak ang ating NM David, kinapture talaga ang G7. Knight G6. Ang tanong, papaano makakawala yan? Nag-Queen D2, natirahan na nga po ng Knight H5. Ayun na nga, kulong ang tore buong buo. Pero nag-Bishop G5 muna, atake sa Reyna, nag-Queen C7. Nako, nasabayan pa ng ganon. May threatening matchas na, bagsak pa yung tore sa G7. Aray nako, ang sakit. Nag-Knight G3, binarhan, nakuha po ng buong buo ang tore. Ano na, resign na ba? Tapos na ba? Nag-Bishop F6, Rook G8, nag-Queen H6, pasok, atake, nag-King F8, Rook G1, ayan, medyo positional approach pa oh, at nag-Queen D7, Knight H5, yun lang mga kamatsas, yun lang, nabawi yung Knight sa G7, yun ang masakit. Queen C7, target uli ang H2 para may matchas, kinapture na ang G7. King E8, Rook G2, kumunat muna, depensa muna, nako, matchas na eh. King D7 takbo, Knight F6 check, King C6, capture, 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 at hanggang dito na lamang po. Marami pang galawan yan pero very simple na lang po ang approach na ginawa ng puti. Nanalo po si NM David. Ano lesson dito? Hindi ko mo nakuhanan tayo ng isang pyesa, wala na tayong pag-asa. Pag correct once, computer side, talo na. Pero may nerve po kasi ang human. So tayong human, merong psychological factor.
may psychological side na pwede nating gamitin na baka sakali makabawi tayo. No, si Tal ganun ang style eh. Nilalaro niya yung nerve ng kalaban niya. Alam niya kung saan ang portion nakakabahan ng kalaban niya, alam niya kung saan kalmado. Yun ang dapat nating makuha, yung lakas ni Tal na ganun na pakiramdam. Okay mga kamatsas, at ito po ang huling i-analyze nating game, pag-aralan natin. Black dito si NM David, nag D4 ang puti, E6, C4, approaching Queen's Gambit declined, nag C6, Knight F3, Bishop D6. Yung ganito pong approach na idinidelay ang Knight sa G8, may plano ang Black to play F5 bago mag Knight F6. Kung tawagin natin yon, yung paborito ni Magnus na formation, Dutch Stonewall. Diba? Nag Bishop G5 dito ang puti. Interesting din ang approach nyo. Napilitang mag Knight F6 na. Ayun. So ito, nauwi na sa semi-Slav. E3, B6, Bishop D3, at nag Bishop A6. Inirita kagad yung C4. At kumapture sa D5, Bishop takes, Queen takes, Pawn takes, at nag-castling, nag-A6. Ayan, para maiwasan muna yung pang-iistorbo na gagawin ng Knight, na yung Bishop kasi gusto nakaturo dyan ng diagonal eh, sa king side eh. Rook C1, Knight BD7, nag-E4. Ayun. Basag na, takes, Bishop E7. So maganda yung basag dito ng puti, lalo na yung Black King ay matagal na nasa sentro. Yun nga lang, ang drawback dito ng puti, isolated yung pawn sa D4. Kailangan alagaan yan, kailangan ingatan yan, isolated yan eh. Knight takes, Bishop takes, capture, Knight takes, and the Queen A3. Grabe idea ng puti oh. Ayaw niyang pagkaslingin si NM David. Nakakailang yan. Diba? Hindi ayaw pagkaslingin eh. At nag-Knight E4. Ano plano? Gustong mag-Queen D6, maaaring ganyan para ma-block yung diagonal at makapag-castling na ang black. Pero by computer, ayaw niya ng Knight E4. Bad move. Ang gusto niya is Knight to D5. Yan ang correct ones. Diba? Para pag nag-Queen E7, capture ng king, walang pasok doon sa C7. Maaaring ganun ang idea. Diba? O pero balik tayo sa Knight E4. Tal style. Balagbag. Parang laging risky at delikado dating. Rook Fe1 and sinuportahan ng pawn F5 at nag-Knight E5. Pasok. Para, nako, may gulo-gulo na pero hindi na sindak si NM David. Talaga nakipagsabayan ng mga bangas-bangas. Queen takes D4. Pinitas lang. May threat pa sa F2. At nag-Queen E7. Dito ako natuwa eh. Ano? Grabe yung Queen E7, no? Akalaan nyo, sacrifice, oh. Oh, takes. May katwiran din naman. Siyempre, Knight C6. Yun nga lang po, walang pinag-iba sa nakipag-simplify lang ng simple. Nauwi sa endgame na parang walang na-gain dito ang puti. Kung kayo po ang umaatake, mga kamatsas, iwas kayo sa mga palit-palit. Kasi pag pinalit-palit nyo yung mga pyesa nyo na kayo umaatake, bali wala, marirelieve ang inaatake nyo. Hay, salamat, nawala na yung mga pyesang nanggugulo. 'Di ba? Kaya, dapat dito ang gawin na lang is Knight C6 na lang. O yan, gulo-gulo. Kumbaga, ipa-capture yung pawn sa F2, bahala na. Sabi nila, bahala na si Batman. O King H1, pero may threatening matches ha. Yan ang mga example ng mga magagandang birada dito. Tapos ang gagawin dito, magda-Knight C5. Diba? O para takpan yung paparating na Queen E7 matches. Yun nga lang, may Rook takes E6. So, boom! Ikaw ba yan? Meow meow? O, pag kinapture ng Knight yan, may matches sa E7 ha. O tapos King E7, check, takbo, King G6, and Queen C3. Threat yung pawn sa G7. Oh, pero parang nakakatakot talaga, no? Wala na rin, parang ang hirap na rin sa block nito. Oh. Yan ang maganda yung Knight C6. Yun ang the best. Oh, pero ito pong Queen E7 sacrifice na ginawang treatment. Oh, nawala nga yung pressure sa F2 pero wala na ring pressure ang black. Parang grabe ang ginhawa. Nag-Rook D8 on time pa kasi kailangan pong paalisin yan eh. Kung hindi pa paalisin, mag-Rook C6, double attack sa B6, sa E6, may tama eh. Kaya kailangan mag-Rook D8, paalisin muna yung
malakas na knight at nag-knight b3 na paatras na, ayun na po. Nakadepensa na, nag-alakarpov na. Matapos ang unos at bagyo, nagpakabait na. Ang kulit no? Bumabait naman pag maginawa na yung position. Pero pag wala pa, ang gulo F3, Knight C5, ayun na. Palit-palit na, Karpov style na. Capablanca style na. Ayun. A5. At dito po, after A5 ni NM David, na flag down po dito ang puti. Wala na rin. Losing na rin naman na. Ang galing Grabe. Napabilib ako kasi ang style kasi ni NM David is very natural. Kumbaga parang ayaw pa nga niyang sundin yung mga gusto ng computer Ang gusto niya talagang nilalaro niya yung nerve. Yun po yung mga gusto kong laro na parang bumalik ka sa classical times. Paul Morphy, Mikhail Tal, na more on natural approach lang, natural by nerve ang labanan. Nakakamiss din yung style ng araw. Kasi ngayon, computer na plakado na mga kamatyas 'di ba? Buklay na buklay pero ang sarap makakita ng pagbabalik ng mga natural approach lang ng human nerve lang. Ang sarap makita yung mga ganoon. So, thank you so much po NM David sa iyong pag-share ng blessing sa 13th edition ng Kamatyas, hindi lamang sa iyong pagbibigay ng sponsor sa free registration and with food tournament na ito, kundi nag-share ka pa ng iyong kaalaman sa chess na makikita at mapapakinabangan ng mga, especially ng mga kabataan, aspiring players natin na may potensyal na maging grandmaster. Like our newest grandmaster, Daniel Quezon. Okay, so ito po ang kanyang scorecard dito. Siya ay 6 points out of 9 rounds. Sa kabila ng napaka-busy niya sa kanyang trabaho, 6 points out of 9 pang number 22 siya out of 220 players na sumali. Kaya nakakatuwa. Grabe yung performance niya Ang galing. Wait na lang po kayo sa ating 14th edition ng Kamatyas na gaganapin po sa Manila, ang ating year-end tournament na ibubuhos po dito ang matinding suporta at meron po kaming sorpresa doon na gagawin mga Kamatyas. Okay, to be posted sa ating Facebook page Kamatyas ang details how to join at ganun din po sa ating YouTube chess community. Abangan nyo na lang po ang 14th edition ng Kamatyas natin and thank you so much po NM David Almirol, ang ating Kamatyas co-founder sa walang sawa niyang pagsuporta sa ating mga tournaments. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.